sabi ko nga sa inyo, yung mga ganyang insertion, siyempre para maipapasa nila yan, bubulahin, magsasabi ng kung ano-ano, sasabihin maganda para sa bayan, okay para sa bayan, mga Pilipino ang magbebenepisyo ng lahat ng itong mga programa namin, etc. etc. Ngayon po, si Presidente, mga boss chipamos, pag nirebisa ho yun, siyempre, okay, ayos. Yung kompleto rekado, kompleto yung mga materyales puertes, no? Yung kanilang mga pagpapaliwanag kung bakit kailangan yung insertion na yun, okay, goods to para sa Pilipino. Binigay yung pondo dahil napirmahan na ng presidente, mga kababayan. So sa tingin nyo po, pagka winalangya yung pondo na yun, kasalanan pa din po ng presidente. Ano yun? Merong advance na pag-iisip ang Pangulo. Oy, sandali. Nakikita ko dyan sa utak mo, wawalangyain mo tong pondo na ito. Hindi ko pipirmahan ito. Ganun po ba? Hindi po ba kasabwat? Hindi pa din po. Hindi din po natin pwedeng tanggapin na kasabwat dahil simulat sa pool pa lang ho, mga kababayan, ang nakikita po natin, pati po karamihan ng kakamping, nakikita po kung paano mga boss chipamo, sir, si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpasimula at talagang tuloy-tuloy na sinusugpo ito pong korupsyon. Yun lang sabi, it's either tanga ka or kasabwat ka. Nandiyan yung kaibigan ko si Balita at Kaalaman. Tama, Boss Mark. Di ba? Salamat. Nanonood ka dyan, ha? Bihirang-bihira akong makita sa channel natin yan. Sabi ni Janiel Tablang, unsubscribe na ako last week pa. Kaya ako naman ho, mga kababayan, hindi ko naman po kayo hinihimok na i-unsubscribe or whatever si Christian Esguerra. Na i-content lang po natin ito. At kumbaga, sabi nga ni Chaycher, ipaliwanag mo lang. Di ba, Chaycher, sabi mo yan? Hindi. Kumbaga, sabi ko sa sarili ko, hindi. Dalawa yung pagpipilian mo It's either tanga ang Pangulo or ano ka, kasabwat ka. Saan doon yung pinapaniwalaan ninyo? Ronnie De Guzman from San Francisco. Ang kasunod na komento ni Ronnie De Guzman ay please subscribe and like yung natin o yung channel natin. Tama ka dyan, Boss Mark. Wag po tayong mag-promote ng cancel culture. Ako hindi ho. Kumbaga, talagang kailangan lang natin ma-content. Bayaran kasi siya, walang hiya, walang modo sa presidente. Sabi ni Elizabeth Tolentino. Sabwat nang wala kang pinapakitang ebidensya. Iyon. Totoo Pero yun. to be fair, mamaya may papakita siya. Totoo yun. Bobby Tonelada, mayabang talaga yan at bastos. No, lastog. Ebidensya mamaya. Meron siyang explain na ebidensya. Pero palpak pa rin. Oo. Ano bang mapupulot natin dito sa online attack na ito? Okay? Well, Ano mo yan? Online attack. Okay, baka merong iba mga umaatake pero tayo, ina-analisa po natin yung sitwasyon nila. obviously, na-offend sila siguro. Hindi. Siguro, na-offend sila dun sa mga komentaryo natin previously dito kay mahal na Pangulong Ferdinand. Pero kailangan naman talaga mga boss chipamo, sir, pagka sinabi mo, eto, it's either tanga ka or kasabwat ka, ipapaliwanag mo, eto kung bakit ko nasabi na tanga si Presidente Marcos. Kung sasabihin nila, kasi siya pumirma niya, napalusutan siya, ganyan na ganyan ho, mga kababayan. Yung naratibo ng DDS. Simulat sa pool pa lang po, di ba lagi natin ipinapaliwanag iyon, siya pumirma, pero anong magagawa mo pagkatapos ng pirma niya? No? Kung pinasa lahat ng dokumento at pinakita doon sa mga dokumento at doon mga insertion na yon, maganda para sa bayan talaga. Hindi naman siyempre alam ng Pangulo kung ano ang kalooban nung gagawa ng katarantaduhan. Di po ba? Doon naman sa kasabwat, hindi ko naman makita talaga at wala tayong makitang ebidensya na kasabwat ang presidente. Bago mo sabihin o bago ka magbigay noon pong pagpipilian doon sa dalawa, kailangan meron kang matibay na suporta. Eto, kaya ako nasasabi na pwedeng kasabwat ang Pangulo kasi ganito, bla 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 bla. Eto, kaya tanga yung presidente kasi ganito, ganyan, ganyan. Parang wala no? Parang ang nakikita ko lang dun sa it's either tanga ka
Sabi ni Leo, nagpipiling political analyst daw ho, no? Si ako, ewan ko. Kung ako man yung nagpipiling na political analyst, nagsimula ako sa political blogging, 20,000 subscriber ako. Tapos ngayon, ilan na ba tayo? Magsi 600,000 subscribers ako. Kahit pa paano, no, 100 ang paligitan kay Christian Esguerra. Hindi ako hindi ako ano tawag dito? Hindi ako journalist hindi ko alam, kayo bahala kayo kung sa tingin ninyo pwede ako doon sa bagay na yun. Basta ang alam ko, vlogger ako, kolokoy na vlogger lang. Ayos na yun! Di ba, Banat Boy? Okay na yun! Game! Bongbong Marcos Jr. Huwag natin kalimutan, mahal na Pangulo. Ayan, baka ma-offend no? Okay. Sarcastic pa rin. Actually, ako nag-call out sa kanya niyan. Okay. Doon pala yun. Siguro doon yung sinasabi ni Takeru Miyamoto na paghingi ng tawad? Pero sarcastic nga naman talaga. No, ako nag-call out sa kanya niyan na na bakit sa programa niya ang tawag niya lang Bongbong Marcos. Oo. O ngayon naman, nag-sarcastic naman ngayon. Wala. Mahinang nila lang to. Dati lang anchor ng ABS-CBN to, tsaka may bachelor degree ng journalism or mass communication, pero mahinang nila lang pala talaga ito. Ang problema kasi, tingnan niyo yung mga bumabanat sa atin, no? Doon yung makikita yung difference between yung mga, kung sino-sino mga content creators online na ginagamit yung kanilang platform, yung kanilang influence, kahit ilang libo yung... Kung sino-sino. Kung sino-sino lang pala kami. Hindi, ako okay lang. Ako, matawag ako kung sino siya. Sabi ko nga sa inyo, kolokoy vlogger lang no? Na ang natatopic natin ay political ho. Di ba, Banat Boy? Shoutout sa iyo. Huy! Utrages ka, kamusta ka na? Ay, nako. Subscribers or followers nila. Pero makikita nyo very, very vicious, very manipulative, and very malicious yung kanilang mga content. At yung iba nga, nakikita natin, parang ginagamit yung ating programa, tayo mismo, bilang tuntunan, para siguro mas meron silang engagement. Ayan. So, I hope sige, okay. Hindi streetwise is gera. Ito, ngayon, may binabanggit siya na ginagamit daw po yung... Kapag kasi ganyan, kagaya ho natin, mga kababayan, mga boss chipa mo, sir, tayo, kahit pa paano yung channel natin, nagagamit din po nung iba, mga boss chipa mo, sir, na mga hindi pabor doon sa mga sinasabi natin. Meron din po, mga boss chipa mo, sir, na mga nasa social media na pabor naman sa sinasabi natin, pero gumagamit ng video natin, okay lang. No? Alaws naman problema sa atin. No? Ganun ho kasi sa social media, mga bossing. Di ba? Ganun ho kasi sa social media na na kapag ka inilagay mo yung pagmumukha mo dyan, expect mo na in future time, kung hindi man ngayon, kung hindi ka pa ganun ka popular, ka kilala, in future time, kapag ka nakilala ka na, magagamit pa din yung mga yung mga video mo, magagamit yung platform mo, pati ikaw, maiko-content ka pa din, di ba? Kinontent nga si Banat Boy ni CJ Hero. may mga bumabanat daw sa kanya na vlogger taga ibang bansa. Ikaw daw yun, Boss Mark. Ako, hindi ko nga sinasabing mag-unsubscribe kay Christian Esguerra, tsaka ang ko nga, kagaya niyan, dahil ako, tulog ako sa maghapon, no? Kaya kung mapansin nyo kapag dito, tungkol sa kay Christian Esguerra, kailangan ko yung mga content nila Takeru, yung kanilang masasabi. Di ba? Si Mark Alfred. Sino pa yung isa na kay Atty. Claire Castro? Kasi kinakailangan ko ng pagbabasihan nung magiging komento natin, mga bossing. Enjoy listening from work. Sabi ni Sir Ricky P, dapat hindi siya nagmura kasi journalist siya. Sabi, Nino? Sabi ni Mindas, Germany. Ang kanyang programa para po sa engagement. Okay, parang ikaw din. No? Ginagamit mo rin yung mga guests mo para sa engagement. Ginagamit mo rin yung ibang mga politiko na kinikriticize mo para sa engagement. So,
Ganun naman din talaga eh. Sabi nga, mga kababayan, mga boss chief mo sir, sabi, nung nag-uumpisa pa lang akong mag-YouTube, ito, real talk ko ito, nung nag-uumpisa pa lang akong mag-YouTube, iba't ibang klase yung mga platform, iba't ibang klase yung mga pagbablog, no? Sabi nila, bakit ka mag-uumpisa ng vlog mo na, bakit ka, kala, si Leo Glenn Tumala yata ito eh. Si Sir Leo, hambog talaga yan si Christian. Akala ko sabi ni Sir Leo, ako feeling daw. Hindi pala, sorry naman. Bago ako mag-umpisa ng YouTube, mga boss chief mo sir, sabi nila, bakit ka magpo-post o gagawa ng content na sasabihin mo, kakain ako sa McDonald's, kakain ako sa Jollibee, kakain ako sa Lugawan. Sabi, paano ka papansinin? Hindi ka naman si Piolo Pascual, hindi ka naman si ganito, ganyan. Hindi ka naman si Alden Richards, no? Na kapag ka nakita nila kumain sa Lugawan, sa kanto, makukwestiyon sila, ano kaya magiging reaction ng taong bayan? Ano kaya magiging reaction? Ano kaya kakainin? Madidiri ba si Alden? O ganito, ganyan. Hindi ka naman ganun. No? Merong mga content na kaya gaya nito, kinakailangan nung mga popular na mga tao, sikat na tao upang yung kanilang channel o yung channel, actually, nandiyan kami sa linya ng ganyan, umangat. Ano po? Lahat kami, no? Lahat kami na mga political vlogger, mga boss chief mo, sir, nandiyan sa larangan yan. Kailangan namin, no? O kailangan namin yung mga politiko. Real talk, mga kababayan, real talk. Kailangan namin yung mga politiko, no? Na maatalakay namin kung ano yung mga pangyayari sa kanila, ganito, ganyan, upang pansinin kami. Lahat po kami, mga boss chief mo, sir. Ako sa tingin nyo, kapag ka nag-vlog ako, si Mark Ramos, magtitikos. Si Mark Ramos, hindi, baka madaming views yun. Di ba? Mark Ramos, andito, naglalakad sa ganito, ganyan. Kumain ng lugaw. Sino papansin sa akin? Pero kapag kayong Alan Peter Cayetano, ipapakulong na ni Ping Lacson. Ang dami niyan, mga kababayan. Di ba? Courtney, Kevin, Dio Carresa. Ganyan ho, mga boss chief mo, sir. At sinong political vlogger o nasa politika yung hindi gumagamit ng mga popular na tao para mapansin yung channel nila? Wala naman, di ba? Christian Esguerra, pero yan, syempre, mabibigat po yung mga laging nage-guest doon. Sabi ni Per Reyes, tama bang magsalita ka ng tanga at kasabwat, isa kang journalist, parang lumilinya ka sa pangkaraniwang vlogger? Actually po, para ho sa akin, mga kababayan, si Esguerra, ngayong nasa platform siya ng YouTube, hindi matatawag ba natin siyang journalist? Kumbaga vlogger, as in vlogger lang din ho, mga kababayan, kagaya natin, na may background sa pagiging journalist. No? Para sa akin, pwede, okay, sabihin niyang tanga o kasabwat doon sa dalawang pagpipilian, tanga o kasabwat ang presidente, kung may nakaback up na pagpapaintindi. Tanga, kaya ako nasabing tanga kasi ganito, ganyan. Ano yung isa? Kasabwat, kaya ako nasabi na kasabwat kasi ganito, ganyan. Ganon. Di ba? Merong nakaback up na mga pagpipilian. Pero kung may nakaback up na ebidensya doon sa dalawang word na yon. Pero kung wala, talagang magre-react po yung mga loyalista yan. Ano yon? Kapag ikaw bumanat, okay lang. Pag ikaw binanatan, hindi pwede. Ganun ba yun? Hindi po ganyan ang social media, mga kababayan, tandaan mo. Yes. No? Kami nasa mundo kami ng bardagulan. Simulat sa pool pa lang po, mga kababayan. Si Attorney Lenny Robredo, si Mama Lenlen, nako po. Nung panahon ng 2022, mga boss chief mo siya, bugbog sarado si Mama Lenlen. Sa bardagul po, sa kanya, mga kababayan. Pero, kami, bumabanat kami, may mga ganong pang-aasar, pambardagol, kailangan matuto din kami tumanggap nung bardagol na manggagaling sa iba ho, mga boss chief mo, sir. Kaya lang ho, mga pambabardagol ng mga DDS ngayon,
sabihin, Mark Ramos, ang pangit mo. Mark Ramos, mukha kang adik. Mark Ramos, mukha kang bayaran. Tapos kapag katinignan mo naman yung litrato, utang ina, may libag sa kilikili, ang kapal. Kulang na lang, palahin yung kilikili na. Ganun na, para matanggal lang yung banil. Sabi ni Randy Cantonio, napakayabang at napakabastos ng GAGO na yan, Sir Mark. Tuloy lang ho natin. Bukod sa sinasabi mong journalist ka, andito ka sa mundo ng social media. Hindi pwedeng ikaw lang babanat palagi. Pag ikaw nakuyog, kuyog ka talaga. Hindi po kailangan ng hindi kailangan ng kumpas dito. Pag na-bad trip sa'yo ang isang community, bad trip talaga sa'yo. Lalo po ang loyalista. Minamata niya ang mga vlogger ng PBBM, pati mga loyalista. Troll daw. Sabi, ako okay lang na matahin niya ako or matahin or kolokoy vlogger lang naman ho tayo talaga mga kababayan. Wala tayong background sa pagiging journalist,